Gabi-gabi, si Rachel ay sumasakay ng motorsiklong taxi patungo sa kanyang night shift bilang isang call center agent. Tahimik ang daan at iisang ruta lang ang kanyang dinaraanan, ang kalsadang malapit sa isang dambuhalang balete tree. Ang punong iyon ay matagal nang kinatatakutan. May mga sabi-sabi ng kababalaghan, mga nawawalang tao, at malamig na hangin kahit sa tag-init. Pero para kay Rachel, isa lang itong tahimik na landmark sa kanyang gabi-gabing biyahe. Hanggang isang gabi, naramdaman niya na parang may sumusunod sa kanyang tingin. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Hindi masama, pero nakakakilabot. Mula noon, palagi na niyang nararamdaman ito tuwing dumaraan siya sa ilalim ng balete. Hindi nagtagal, nagsimula nang magpakita ang nilalang. Isang matangkad, maputi at makisig na lalaki na may mapupungay na mata. Siya si Lakan, isang engkanto na naninirahan sa punong balete. Sa unang pagkikita nila, ngumiti lang ito at naglahong parang usok. Mula noon, gabi-gabi na siyang nagpapakita, minsan sa gilid ng kalsada, minsan sa mga panaginip ni Rachel. Rachel, bulong ni Lakan isang gabi habang siya'y nasa likod ng motor. Ikaw ay hindi tulad ng ibang tao. Ikaw ay isa sa amin. Nayanig ang mundo ni Rachel. Hindi siya naniwala sa una. Lumayo siya. Inilihim ang kanyang takot at pagtataka. Ngunit kahit anong iwas niya, patuloy si Lakan sa pagpaparamdam. Hindi upang takutin, kundi upang ipakita ang katotohanan. Sa isang malalim na panaginip, nakita ni Rachel ang isang ginintuang kaharian sa gitna ng kagubatan. Doon, nakita niya ang sarili, nakasuot ng koronang gawa sa mga dahon ng balete, sinasamba ng mga engkanto. Ikaw ang nawalang prinsesa, sabi ng matandang diwata. Inilihim ka sa mundo ng tao upang iligtas mula sa digmaan ng mga nilalang. Nagising siya na may luha sa kanyang mata at bagong pananaw sa puso. Kinabukasan, muling nagpakita si Lakan. Ako'y narito hindi para saktan ka, kundi para gabayan ka pabalik sa iyong tunay na mundo, sabi nito. Sa wakas, huminto si Rachel sa tapat ng punong balete. Buong tapang na humarap kay Lakan, at sa unang pagkakataon ngumiti siya. Dalhin mo ako, wika niya. Panahon na an image of a balete tree by the roadside malaman ko ang katotohanan at ang aking lugar. Sa pagyakap ng dilim at liwanag ng buwan, nawala si Rachel sa harap ng balete. Simula noon, walang nakakita sa kanya, maliban na lang sa mga dumaraan na nagsasabing may magandang babaeng nakatayo sa lilim ng balete, nakatingin sa kalangitan habang sa tabi niya ay isang engkantong umiibig.